Magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. For today mga kababayan ay nandito tayo muli sa mini farm at pag-uusapan natin yung mga halaman na ginagamit lagi sa landscaping at low maintenance siya. Katulad ng Copea plant, golden box, ipapakita namin sila sa inyo. At ngayong September na to or October ay magla-landscape kami sa garden, babaguhin namin yung style at hindi na kami gagastos ng pera. Ay yung sa mini farm ay yun yung gagamitin namin. Kaya for today mga kababayan ay samahan niyo po kami, kaya tara na. Ayan po, nasa pangalawang mini farm na po tayo. Dito po natin makikita yung ating mga Copea plant at yan din po yung ating aayusin for landscaping po ngayong katapusan ng September. Ayan kung nakikita nyo dun sa ilalim ng mga Hawaiian palm. Ayan po yung ating mga Copea plant. Bagong trim po sila 5 days ago. And then yan po yung ating pinropagate. Kung nanonood po kayo ng mga vlog natin, ay napakakulay po ng dyan. Ayan po siya yung sa gilid kaso hindi ganong kita sa picture. Pero napakaganda po niyan, and then yung halaman na yan ay direct sunlight siya. The more na nakaka-receive siya ng araw ay mas nagko-color yellow siya. Ayan siya, 5 days ago ay may tumutubo na. And then yung dito sa mga bike ay ganun din yung ginamit natin, Copea plant. Kailangan po ay tinitrim yan. Siguro sa loob ng 2 buwan ay isang beses siya itrim. Ang ganda kasi pag na-maintain natin na ganyan ay yung shape na ano ay mapapanatili natin ganun siya and then maganda. At sa halaman po yan ay marami tayong pwedeng gawin na shape. Yung iba ginagamit nila na sa pangalan or sa salitang love, smile, and yung mga name ng mga resort or ginagawa silang mga ano iba-iba yung klase like ng mga butterfly, langgam, butiki, and then ang napakaganda ng flowers ng Copea plant, ayan siya, color violet. Yung gagawin po natin sa mini farm na landscaping, siguro mga pa-circle, tapos combination siya ng ibang mga halaman like ng kutsarita, and then yung kulay green, tapos lagyan natin ng flowers sa gitna. Sana mapaganda natin yung ating gagawin ngayong month ng September katapusan or first week ng October. Ayan po yung mga ibang ginawa namin sa garden na dati pa. Ayan, kunyari natumbong paso. Tapos may Copea plant. Dati po ay succulents yun dyan. Kaso medyo maalagang succulents. Kaya yun yung lagay namin. Copea plant and then kutsarita sa likod. Ang kutsarita once na lumabig na yung panahon ay nagpupula po yan. Napakaganda. Ayan siya. Medyo may konting ibang kulay na siya. Yellow na pa-red na po yan. Tapos kung nanonood po kayo ng vlog natin, ayan. Yung nilandscape natin sa agabi, di ba? Dati po ilitaw yung hollow blocks dyan. Ngayon nilagyan natin siya ng golden box para pantakip sa hollow blocks. Ayan siya, para magandang tignan. Tapos dito naman, nung kasagsagan ng ulan ay direct po namin itanim tinusok dyan. Ayan, buhay na sila para may katuglong yan. Tapos yan po sa malayo kung nakikita yung golden box. Ayan siya. Napakaganda rin pong gamitin yan na pang design sa garden. Kaya dito po sa aming mga kubo, dati aksibal, ngayon ginawa namin golden box, pa-circle po yan. Dito naman makikita natin yung isang paso ay Copea, yun kunyari lumalabas sa paso, dito ay kutsarita. Tapos sa likod ay Copea nilagay namin. So ayun po, napakita na namin yung mga Copea plant, kutsarita or golden box, diba? Napaganda nilang gamitin for landscaping, lalo na kung yung mga area ay malalaki sila. And then nung nakapunta kami sa silang, ayan siya yung ginawang ano, parang ibong adarno or peacock, diba? Napakaganda niya. Ayan siya. Kaya the best po yung mga halaman na to. Tsaka low maintenance sila. Ngayon po, ipapakita naman namin sa inyo aming mga propagation doon sa mga nakat namin. Ay napakarami na po, kaya tignan natin sila. Ayan, medyo makalat sa area namin kasi ito yung time na landscaping. And then, diba, yung panahon ay maulap, maulan. So, the best magparami ng mga ganitong mga halaman. Kasi mga 2 weeks lang ay ang bilis nilang mag-establish or 3 weeks ay pwede na silang itanim sa direct sunlight. As you can see po mga kababayan, ayan yung mga tinanim namin and then mga pinagputulan. Ayan po yung mga pinropagate namin. For sure po ay kulang pa po yan.
Ayan sila. Kasi marami tayong gagawin na iba-ibang design sa ating mini farm. Kulang pa po yung ating pinropagate kaya nagtanim pa po tayo. Tapos nakita nyo ay naglalabas na yung roots nila kaya mabilis pumubuhay yan. Ang pagpupropagate po ng Copaea ay okay lang sila sa small pot. Lalo na kung hindi naman sila pambenta at agad din gagamitin sa landscaping. And then after natin tinanim ay diligan natin sila. Tapos ilagay sa partly shaded na area. Mabilis po silang mag-establish. After 3 weeks from planting ay okay na po yan. Napakadali lang pong buhayin ng halaman na yan. Kaya plant po pala ay meron tayong yellow, parang maliliit lang yung mga bonsai lang din. Tapos meron tayong kulay violet na green na matatangkad sila. Kung yung ginagawa nyo ay pang matangkad ay okay din to. Ito siya. This one po. Ayan, di ba? Ang laki niya. So magtatanim din tayo niyan para may combination siyang yellow-green. Tapos ito meron din pong kamukha nung parang yellow. Itong white na to na flowers na to ay medyo bonsai din siya. Maganda silang pagtabi or pag mix, di ba? Yellow tapos green. Depende sa inyo kung gagawa kayo ng langgam, butike, bilog, tapos yung parang pa-diamond. Tapos sa gitna, pwede kayo maglagay ng mga flowering plants or bromeliads na makukulay, di ba? Napakaganda niyang tignan. Ganun po yung gagawin natin dito sa mini farm. Sana ay magawa natin and then maayos natin na lumitaw talaga na maganda. Marami pong mga halaman na pwedeng gamitin for landscaping po, katulad yan sa ating mga agave tapos mga aksibal. Pero kami po ay nagsawa na muna sa aksibal. Ay mag-change naman tayo ng halaman katulad ng Copaea kasi makulay. Tapos combination siya ng green. Pero napakalinis pa rin tignan ng ating mga aksibal, di ba? Yan. Tapos yan sa loob meron tayong fern. If you are asking pala sa price ng Copaea sa market, nung kami po ay nabili namin sila ng tag 35 each, 3 for 100. Pero sa iba nakita ko tag 20 pesos or 25 for landscaping. Ayan, dito naman po ipapakita namin dito sa dulo ng garden. Medyo makalat po dyan. Pero dyan po makikita natin yung ating golden box. Di ba, napakaganda niyang gawin sa giliran tapos lakaran. Ayan. Yung iba ay pwedeng gawin bilog katulad niyan. Or box, iba-ibang style katulad yan dito sa gilid. Ayan. Pabilog yung ating ginawa. Ang cute. Tapos nag-grass cutter na rin ako kasi sobrang laki na ng damo para lumitaw talaga yung ganda ng ating mga halaman, lalo na kung ano yung binibida natin. Katulad yan sa mini farm ay gagawin natin Copaea plant landscaping po. Sana magawa nyo rin sa inyong kanya-kanyang mga farm and then garden para maging maganda and then makulay din tignan. So ayan po, napakita na po natin ating mga Copaea plant and then mga ibang halaman na pwedeng gamitin sa ating mga farm, lalo na kung nagtatayo ka ng resort or agritourism, ay the best po yung halaman na yan, ay hindi po kayo magsisisi, napakaganda niya and then pang matagalan talaga sila. And then bago ko po tapusin ang vlog na ito mga kababayan, ay nais kong magpasalamat sa lahat ng ating mga followers. Ayan, malapit na tayo mag 100,000 subscriber, ay pwede po kayong sumali dun sa sa pag-game natin once na na-reach na yung 100,000 subscriber. Ay basta naka-subscribe kayo sa ating YouTube, naka-like sa ating page sa Facebook, Marjan Tolentino, and then screenshot nyo yun, ilagay nyo doon para makapag-enter tayo. Tapos magla-live tayo pag 100k na tayo, and then magpaparapol tayo ng mga halaman. Bago ko po tapusin ang vlog na to, nice ko pong i-shoutout ang ating mga vidfan from Mindanao. Ayan, kay Ma'am Gloria Del Rio, and then kay Sir Wilfredo Del Rio. Ayan, magulang po sila ni Sir Ali. Mag-ingat po kayo lagi dyan, and thanks for always watching po. And then hello po kang Ma'am Tibang Manalili. Hello po, kamusta kayo po? Magpagaling kayo po, and then magpalakas kayo. Pag may lakas kayo ay masyal kayo po kayo ng garden. And then kung bago ka lang sa aming channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para sa susunod na mag-upload kami ng educational vlog, fruit picking, pasyal sa mga ibang farm, ay makasama namin kayong muli. Muling maraming salamat sa iyong panonood at God bless po sa ating lahat.